Samantala, pinili ni Senator Alan Peter Cayetano na sa Cebu mag-oath-taking dahil naniniwala siyang todo suporta ang mga Cebuano sa kanyang mga adhikain, lalo na't ipinakita nila ito sa nakaraang eleksyon kung saan siya ang nanguna sa mga tumakbong senador sa nasabing lugar. Balita mo kami tungkol dito, George Bandola. Bago tuloy ang umpo sa kanyang ikalawang termino bilang senador ng bansa, nanumpa si Senator Alan Peter Cayetano sa harap ng mga estudyante at mga politiko sa University of the Visayas sa Cebu City. Kasama ni Cayetano ang asawang si Taguig City Mayor Lani Cayetano at formal na ipinanumpa ni outgoing Cebu City Congressman Eduardo Bullas. Well, it's basically for me the symbolism. No, masyado akong na-touch the way his career went, the way he handled himself, and I think not only give honor to the one taking the oath, but rather yung nagbibigay din oath, their people, etc. Nag-number 1 sa Visayas si Cayetano sa katatapos-tapos na May 13 elections, kaya dito siya nanumpa. Malapit na sa 1 milyon ang botong ipinagkaloob ng Visayas kay Cayetano mula sa mga probinsya ng Cebu, Bohol, Leyte at iba pa. Naungusan nito sina Loren Legarda at Grace Poe. Siyempre matatanggi na sobrang ang love and support na binigay din sa akin ng Region 7. So I wanted to have a symbol that the countryside, and cities outside Metro Manila is as important as Metro Manila. Sinasabi ng Region 7 ay isa sa pinakamayamang boto sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa. Maaring dito daw manggaling mga susunod na lider sa mga susunod na panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.